Pinoy Love Story Series. Si Venice ay isang opisyal ng gobyerno na may tungkulin sa pagpapanatili ng batas at kaayusan. Kilala ang pamilya ni Venice sa kanilang dedikasyon sa paghuli sa lahat ng mga kriminal na nangahas na guluhin ang kapayapaan ng bayan. Ngunit hindi alam ni Venice na ang kilalang magnanakaw ng bayan na nagdudulot ng kalituhan at pag-iwas sa batas sa loob ng maraming taon ay walang iba kundi ang kanyang nakakabatang kaibigan na si Leonard. Si Leonard ay isang kaakit-akit na magnanakaw na palaging may espesyal na lugar sa puso ni Venice. Ngunit tulad ng mangyayari sa kapalaran, sila ay napaghiwalay at sa paglipas ng mga taon at ngayon ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa magkasalungat na panig ng batas. Sa kabila ng panganib, hindi napigilan ni Leonard na makipag-ugnayan muli kay Venice. Isang mainit na gabing magkasama, muling nabuhay ang kanilang pagkakaibigan at damdamin para sa isa't isa. Ngunit nananatili ang tanong, mananatili kayang tapat si Venice sa kanyang tungkulin at mahuli ang magnanakaw? O mahuhulog ba siya sa mga alindog ni Leonard at masusumpungan ang kanyang sarili na nakulong sa mga braso ng kanyang minamahal? Nakita niyo ba si Leonard? Tanong ko sa mga ibang empleyado rito pero umiling lang sila. Kaya nagpatuloy lang ako sa paghahanap sa kanya. Habang naglalakad, narinig ko ang pag-uusap ng dalawang empleyadong babae. Grabe, kawawa si Leonard. Kaya nga, araw-araw na siyang nabubuli. Hindi na lang siya lumipat ng ibang company. Lumapit ako sa kanila. Nasaan si Leonard? Sabi ko pero tinignan lang nila ako. Kaya tinaasan ko sila ng kilay. Nasaan? Sigaw ko. Hinawakan ko naman sila sa kwelyo at para naman silang natauhan, biglang namutla. Shit! Nandoon po sa lunch, pinagbabato ng bola. Sabi noong isang babae. Kaya binitawan ko na lang kaagad iyong kwelyo niya at tumakbo na ako. Ano na namang kabobohan ang ginawa mo, Leonard? Sa isip-isip ko, narinig ko ang mga sigawan ng mga tao sa loob, ang mga tawanan at hiyawan. Kaya dali-dali kong binuksan ang pintuan at nakita ko siyang nakasalampak sa baba. Sunod-sunod siyang pinagbabato ng mga cheering squad. Stop this mess! Sigaw ko. Biglang tumahimik ang lahat. Tiningnan ko lang sila isa-isa. Nakita kong namutla ang mga babae. Lumapit ako kay Leonard and I see a lot of bruise and wounds sa mga katawan niya. Basag na rin ang salamin niya. Idiot! Mahinang sabi ko pero tinignan niya lang ako at nginitian. Pero nauwi lang ito sa ngiwi. Sorry. Pautal-utal niyang sabi. Inis kong saan. Nilagay ko ang braso niya sa balikat ko para maitayo ko siya. Tinignan ko siya. Sira-sira na ang damit niya. Lalo nadagdagan ang inis ko sa kanya pero pinagpatuloy ko lang maglakad habang akay-akay siya. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo. May bumato na sa aming bola at natamaan ako sa ulo. Kaya tinignan ko ito ng masama. Nakita ko si Justine at nakangisi pa sa akin. Ibaba ko sana si Leonard pero hinawakan niya lang ako. Kaya napabuntong hininga ako at nagpatuloy sa paglalakad. Isang bola para sa isang bala, dugo sa dugo. Sa isip-isip ko, nang makalabas na kami ni Leonard, dinala ko siya sa klinik at nakita kong walang tao. Pinaupo ko siya sa may kama para kumuha ng gamot pero hinawakan niya lang ako sa kamay. Sorry. Hirap na sabi niya pero hindi ko siya inimik. Sorry na hindi ko na uulitin. Pautal-utal niyang sabi. Tiningnan ko siya at napabuntong hininga ako. Pailang beses mo nang sinabi yan? Sabi ko. Gusto ko lang naman sumali sa gimmick nila. Sabi niya. At pang ilang beses ka na rin tinanggihan nila. Ilang bola pa bang gusto mong ibato sa'yo para tumigil ka? Araw-araw nilang binabato ka. Hindi pa ba naaalog ang utak mo na baka ayaw ka nilang makasama o makita man lang? Sabi ko. Gusto ko lang namang makisali. Gusto kong
maranasang maging ordinaryong empleyado. Gusto ko lang na maging kaibigan ng lahat. Sabi niya. Alam mong hindi mangyayari iyon. Sabi ko pero tinignan niya lang ako at ngumiti ng malungkot. Ang tingin nila sa'yo iba. Everyday, different people mocking at you dahil sa lintik na speech disorder mo na yan. Pero hindi ka pa rin nadala. Lalo na iyang mga mata mo. Sino gusto makipaglaro sa'yo sa tuwing titingin sila, makakaramdam sila ng takot? Sabi ko at nakita ko siyang tumungo pero inangat ko ang mukha niya at nagkatagpo ang aming mga mata. Heterochromia is not a disease, but they think kapag nakita nila ang mga mata mo, it looks like kinakain sila ng impyerno at hindi mo sila masisisi. Your reddish eye makes them scared. Lalo na ang itim na itim mo mga mata. Sabi ko at hinawakan niya ang kamay ko. Pero, bakit ikaw hindi na natatakot? Tanong niya. Maybe I find it interesting. Mahinang sabi ko at binitawan ang mukha niya. Lumayo na ako para kumuha ng gamit panggamot. Thank you, Lexi. Pautal-utal nitong banggit. Welcome. Bulong ko habang mahinang tinapik na lamang ang kanyang balikat. Naging maayos ang mga sumunod na araw para kay Leonard. Leonard is just my friend. Sabay na kaming lumaki sa ampunan. Yes, wala kaming mga magulang o kung meron man, ayaw nila sa amin. Ang galing gumawa ng bata pero hindi naman kayang panindigan maging isang magulang. Maraming taong gustong umampon sa akin but every time I see him crying in the corner, makes me realize that I need to protect him. Halos dito na rin lumaki at tumanda. Si Leonard ay 21 na, samantalang ako ay 20. Isang taon ang agwat namin sa isa't isa, ngunit hindi ito naging dahilan para lumayo ang loob ko sa kanya. Habang lumalaki kami ay dito na rin kami natuto at nagkaroon ng trabaho. Pinasok kami ng mga madre sa isang kumpanya na nag-e-sponsor sa ampunan. Nang mapansin ko wala si Leonard sa lugar na pinupuntahan ko, ay ganoon na lamang ang kabang nararamdaman ko. Pumunta ako sa garden ng ampunan at nakita kong pinagtutulak siya sa putikan. Kaya tumakbo ako papalapit sa kanya. Justine! Sigaw ko at tinulak ko rin siya sa putikan. Hinila ko si Leonard patayo. You! Turo ko kay Justine. Next time na gagawin mo to kay Leonard, sasamaan ka na sa akin. Sabi ko, pero nginitian niya lang ako at hinatak na si Leonard palayo. At ikaw, matuto kang lumaban dahil hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko para tulungan ka. Galit na sabi ko at tinignan ka siya. Bigla akong kinabahan sa mata niya. Wala akong makitang emosyon. Narinig kong tumawa ng malakas si Justine. Kaya napalingon ako sa kanya pero hinatak ako ni Leonard. Nakakaawa ka, Lexi. Araw-araw mo siyang nakakasama pero hindi mo pa rin siya nakikilala. You are full bitch. Sigaw nito. Lalong binilisan ni Leonard ang paglalakad at hinawakan niya lang ako ng mahigpit. Tiningnan ko siya. I know him for 7 years pero sapat na ba iyon para masabing kilalang kilala ko na siya? Now I'm confused. Who are you, Leonard? Kilala ko siya sa ugali kung anong taon na siya. Ang tungkol sa sakit niya kung bakit siya pinaampon. Pero bakit ganon? Habang lumilipas ang araw simula noong nag-away kami ni Justine, I sense he was strange. Parang hindi ko na siya kilala. Pinatawag ako sa office ni Sister. Kaya pumunta na ako nang nasa harapan na ako. Saka naman ang pagbukas ng pintuan at nakita ko si Sister na nakangiti sa akin. Pasok ka, sabi niya. Kaya pumasok naman ako at nakita kong may mag-asawa na nakangiti sa akin. Lexi, this is Mrs. Hannah Montenegro at ito naman si Mr. Jacob Montenegro. Gusto ka nilang ampunin, sabi ni Sister at tinignan ko silang dalawa. Itong babae na ito ay nakatingin sa akin habang ito ay nakangiti. Pero ang lalaki sa kanyang tabi na nakasuot ng camouflage suit is kinda creepy. Sundalo ka ba? Tanong ko at nakita kong napangiti ito. Pareho silang sundalo, lieutenant to be exact. Sabi ni Sister, kaya namangha ako pero bigla kong naisip sa Leonard. Kaya nalungkot ako.
Pwede ko bang pag-iisipan? Sabi ko. Matanda na ako para kunin at maging isang anak. Matagal na wala sa aking isip na may pamilya pang tatanggap sa akin dahil malaki na ako. Wala na silang aalagaan o papakainin o kahit bibihisan. Hindi na rin ako isang bata na hahabulin sila kung aalis man sila. Kaya hindi ko maiintindihan kung bakit ako. Maiintindihan ko pa kung pipili sila ng batang babae sa edad na 6 pababa. Dahil marami noon sa ampunan. Pero ako, nag-aalangan akong tumingin sa kanila. Excuse me po. Sabi ko at nakita ko namang nalungkot iyong babae. Kaya nakaramdam ako ng konsensya pero lumabas pa rin ako. Dumiretso ako sa library. Madilim sa gawin na papunta rito kaya nahihirapan akong makaaninag. Malapit na ako sa bukana ng library dahil nagkakaroon na ng konting ilaw pero bigla akong napahinto dahil nakita ko si Justine na nakikipag-usap kay Leonard. It seems like they've known each other. Hanggang kailan ka magpapanggap? Tanong ni Justine pero hindi sumasagot si Leonard. Magpapanggap? Tanong ko sa isip-isip ko. Hanggang sa alam kong pwede na akong bumalik sa bahay. Sabi niya. You are selfish, Lendon. Sabi ni Justine. Lendon? Sa isip-isip ko. Ano bang nangyayari? Bakit niya tinatawag na Lendon sa Leonard? Am I? Tanong nito pero bigla akong natigilan nang ma-realize ko na hindi siya nauutal. Bulong ko. Bigla akong nanlambot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. You are selfish, manipulative, and bastard. Lexi doesn't deserve you. She was trying her best to protect you. Kahit alam natin pwede mong protektahan ang sarili mo. Sabi ni Justine. So, do you think I care? Sabi nito kaya parang tinarak ang puso ko. For all those years na pinoprotektahan ko siya. Wala lang pala ako sa kanya. You are heartless, Lendon. Sabi nito. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. Kahit pala gaano katagal mo na siyang kakilala, maluloko ka pa rin kahit anong gawin mo. I let him fool me at sobrang tanga ko para maniwala sa kanya. At labis akong nasaktan sa ginawa nito kaya muli akong tumakbo kung saan ko iniwan ang 2 taong mag-aampon sa akin. At kahit ayokong sumama at nag-aalangan ako rito, ay pikit mata ko itong ginawa. Marahil sa labis na galit at inis sa ginawa ng akala kong kaibigan ngunit isa palang traidor. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Pero wala na akong lakas para tanggapin ang anumang kasinungalingang sasabihin nito. Kaya pinili na lang niyang lumisan sa kanyang kinatatayuan. Pumayag na akong magpaampon, hindi ko na siya pinansin. Hindi ko sinabi sa kanya na aalis na ako. Narinig ko ang busina ng sasakyan, kaya tumayo na ako. Walang ni isang tao sa ampunan dahil lahat nasa school o di kaya ay nasa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Kaya mas madaling umalis sa akin. Lumakad na ako papalapit sa kanila. I see the woman smiling at me. Nang makalapit ako, bigla niya akong niyakap and she kept telling me how grateful she was na magiging anak niya ako. Kaya napangiti na lang ako. Pinapasok na kami sa sasakyan pero sa dulo ng mata ko, nakita kong nakatayo si Leonard or should I say Lendon. Staring at me, he was crying but I can't feel anything. Maraming beses mo na akong pinaniwala sa kasinungalingan mo kaya siguro kailangan naman kitang iwan para tapusin na iyang panloloko mo. Pumasok na ako sa sasakyan at hindi ko na siya muling nilingon. Commander, Commander, sabi ni Aheya, kaya nagising ako sa realidad. 6 na taon na ang nakalipas pero para sa akin parang kahapon lang nangyari. Napailing na lamang ako upang iwaglit ito sa aking isipan. Kanina pa kita tinatawag, Diyos me girl. May trabaho pa tayo so focus, sabi nito. Kaya pinukpok ko ang ulo ko. Shit Lexi, sa isip-isip ko. Sorry, sabi ko. Tinignan ko ulit ang lugar. Napaka-elegante at maraming matataas na tao ang narito sa loob. Alam ko mamayang gabi gaganapin ang pinakamalaking bidding sa bansa. Nandito kami para protektahan ang Angel's Third Eye Diamond na naghahalagang 20 billion euro.
Ang hirap maging mayaman, hindi alam kung saan itatapon ang pera. Sa isip-isip ko, narinig kong nagsimula na ang katilyon. Tumingin ako sa ibaba. This is a debate party at the same time, venue para sa kitaan ng mga mayayaman na negosyante. Kaya kapag tumingin ka sa baba, iba't ibang uri ng high-class dress and suit ang makikita mo. Uminom ako ng wine at napabuntong hininga. 3 araw na lang, magva-Valentine's na, Lexi. Kaya nakaramdam ako ng lungkot. Our birthday pero napangiti lang ako ng mapait. Bakit malungkot ang magandang dilag? Tanong sa akin ng isang lalaki. Lumingon ako sa kanya. Everything surround him shouting how dangerous he is. Kaya hindi ko siya pinansin. At naglakad na lang pero hinatak niya ako. Inipit ako sa pader at sa katawan niya. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Seryosong sabi ko pero nginisihan niya lang ako. Hindi ko makita ang kabuuan ng mukha niya dahil natatabunan ng maskara. Tiningnan ko siya sa mata, brown eyes. You look like Belle in the movie of Beauty and the Beast. Sabi niya. Seriously? Beauty and the Beast? Sabi ko at tinulak ko siya pero parang tumulak lang ako ng pader. Ngumisi lang siya sa akin. Hinawakan ang kamay ko at itinaas ito sa ulo ko. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Sabi ko, capturing my beauty. Sabi niya at unti-unti niyang nilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa magkadikit na ang ilong namin. I smell his cologne kaya napakagat ako ng labi. Stop doing that. Sabi niya, doing what? And unconsciously, I bite my lower lip. I look at his eyes and I see how it turned dark and dim. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinalikan. Nagulat ako. Kaya tinulak ko siya ng tinulak pero lalo lang niya akong inipit at hinalikan ng malalim. Shit, he is a good kisser. His soft mint lips is kinda addicting. Sa isip-isip ko, hindi ko na malayang unti-unti na akong sumabay sa halik niya. How he melt me in his arms. Great Lexi, nakikipaglaplapan ka sa hindi mo kakilala. Lexi, nasaan ka? Hinahanap ka na ng kolonel. Nakuha ng magnanakaw ang diamond. Sabi ni Aheya. Shit. At bigla ko siyang tinuhod, tumakbo na ako pababa. Pinunasan ko ang labi ko ng panyo. Great. Pumasok na ako sa private floor. Naririnig ko ang ingay at bangayan sa lugar. Binuksan ko ito at nakita kong nagkakagulo na. Pero bigla ko napansin na may anino sa gilid at pupunta sa rooftop. Kaya tumakbo ako para habulin ito. Malapit na ako sa magnanakaw hanggang sa bigla niya itong ihinagi sa isang lalaki. Tumakbo ako. Nang makalapit ako sa kanya, sinipa ko ang tuhod niya at hinampas ko siya sa likod ng batok niya. Kaya bigla siyang nanghina at kinuha ko ang isang barel na nakasuksok sa hita ko. Tinuto ko ito sa kanya. You are under arrest. Sabi ko pero narinig ko lang siyang tumawa. Seriously? Sabi niya at lumingon sa akin. Nagulat ako pero bigla na lang niya akong hinila at kinuha sa akin ang barel. Napakabilis ng pangyayari. Nakita ko na lang nasa ilalim na niya ako. Lumakas ang hangin at natanggal ang maskarang nakaharang sa mukha niya. The man who kissed me is the man I've been waiting for. Leonard. Sabi ko at unti-unti ito ngumisi. Narinig kong kumalapag sa may pintuan. It's good to see you again, Commander Lexi. Sabi nito. Commander! Sigaw ni Aheya sa kalayuan. Pero hindi pa rin ako nakikita. Ikaw ang magnanakaw? Bulong ko. Yes, I am. Sabi niya at hinalikan ako sa huling pagkakataon. Bigla siyang tumalon mula sa rooftop at hindi ako makahuma sa pagkabigla. Ang lalaki nagnakaw ng unang halik ko at ang kaibigan na matagal ko nang gustong makita ay isa palang kilalang magnanakaw sa aming bayan. He changed or maybe I just really don't know him at all. Nawala ang diamond pero nakita ko ang kaibigan ko. I sigh, he will never be your friend Lexi. Alagad ako ng batas at kaaway siya ng batas. Kailangan niya makulong but how?
kung sa oras na magkakatagpo kami ulit, bumigay na naman ang puso ko. Lexi, humingi ka raw ng leave. Sabi ni Aheya. Yep. Bakit? Dahil ba hindi mo nahuli ang magnanakaw na iyon? Sabi niya kaya umiling ako. No, kailangan ko lang ng pahinga. Sabi ko at kinuha ko na ang gamit ko sa opisina. Nagpaalam na ako sa kanya. Kailangan ko makapag-isip-isip. Hindi pwede ang ganito sa trabaho ko. Tiningnan ko ang plane ticket sa kamay ko. It's time to go back. Sabi ko. Meron akong 3 days leave kaya makakapagpahinga pa ako. Pumasok na ako sa hotel na pinareserve ko. Good morning, ma'am. Sabi ng isang crew. Good morning. I'm Lexi Montenegro. Nagpa-reserve ako ng room. Can I get my room key? Sabi ko. Sure, ma'am. Just wait for a second. Sabi nito at nagtipa sa computer niya. Maya-maya ay inabot niya sa akin ang susi. Thank you. Sabi ko at naglakad na papuntang elevator, bit-bit ko pa ang gamit ko. Pinindot ko ito at nagbukas na. Pumasok na ako sa loob at may pumasok rin na lalaki. Hindi ko siya pinansin at tinignan ko lang ang cellphone ko. Pinindot ko ang 10th floor. Bumukas ulit ang elevator. Nagsipasukan ang mga tao. Hanggang sa nagsiksika na. Biglang may tumulak mula sa harap ko kaya napasiksik ako sa sulo pero may humawak ng bewang ko para hindi ako masubsob masyado sa gilid. Thank you. Bulong ko at nag-cellphone na lang ako. Akala ko ibaba na niya ang kamay niya pero lalo niya lang itong hinawakan kaya nilingon ko siya at nagkatagpo ang mata naming dalawa. Leonard. Sa isip-isip ko, nakita ko siyang ngumiti. Hanggang sa may tumulak na naman sa harapan ko. Kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Shit, bakit ang tigas naman ang katawan niya? Sa isip-isip ko, niligay ko ang braso ko sa dibdib niya para magkaroon ng pagitan sa aming dalawa. He lowered his head as if he was kissing my cheeks. It's good to see you again. He said na parang inaamoy ang leeg ko. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. There's nothing good to see you, thief. I said but he chuckled. I wonder. Putol niya. Bakit hindi mo sinabi sa pulis na kilala mo ang magnanakaw? Isn't I'm your friend or maybe I'm just a good kisser and doesn't deserve to be in jail? He said but I bite my lip. Narinig kong tumunog ang elevator at tinignan ko sa taas. 10th floor. Safe by the bell. Sa isip-isip ko, kaya dali-dali ko siyang tinulak ng malakas para makawala ako sa mga bisig niya. Mabilis ako naglakad, narinig kong nagsibulungan ang mga tao sa loob pero hindi ko na lang sila pinansin. At binilisan kong hinanap ang room number ko. Nang makita ko na, dali-dali kong tinapang card ko sa pinto at bigla kong sinarado ito. Sumandal ako sa may pintuan at pinukpok ang puso ko. Naramdaman kong bumibilis ang tibok nito. Lexi, you need to report this. But what did you do? Hanggang sa napahilamos ako ng mukha. This is not good. Falling on his arms is like cruising the bridge of fire. Dangerous. Lumipas ang isang araw, hindi na muling nagkatagpo ang mundo naming dalawa. Pumunta ako sa bahay ampunan. Nakita ko ang mga bagong bata at nabalitaan ko. Iba na ang humahawak sa bahay ampunan. Namatay na si Sister Carla, ang dating nag-aalaga sa amin. Nagstay pa ako roon ng matagal. Naalala ko na naman ang pinag-usapan namin kanina. Sister, ito po yung donation ni Mr. Hudson. Sabi ng delivery boy. Kaya napakunot noo ako. Nakita kong pinapasok na nila ang mga gamit at pagkain. Ang dami. Pinirmahan naman ni Sister ang papel. Thank you. Sabi nito. Sino po si Hudson? Tanong ko at tiningnan niya lang ako. Isa rin siyang tumira dito sa ampunan. Ang alam ko, ang pangalan niya ay Lendon Hodgson. Pero mas kilala siyang Leonard. Sabi nito. Kaya napabuntong hininga ako. Sino ka ba talaga, Leonard? Sa loob ng 10 taon na umalis ako ng ampunan, wala na akong naging balita sa iyo. Tiningnan ko lang ang dagat. Paggabi na at malamig na ang simoy ng hangin pero marami pa rin ang lumalangoy sa dagat. Pinagmasdan ko ang paglubog ng araw. What a beautiful ending. Sabi ng isang lalaki at umupo sa tabi ko.
Nilingon ko siya nang makita kong sino ang lalaki ay tumayo na ako pero hinawakan niya ang kamay ko. Stay. Bulong niya. Why would I? Sabi ko. Just stay. Sabi nito at hinigpitan ang kamay ko. Tinignan ko lang siya ng maiigi at napabuntong hininga. Promise, wala akong gagawin na masama. Sabi nito at dahan-dahan na umupo sa tabi niya. Pinipilit kong tanggalin ang kamay niya pero lalo niya lang itong hinigpitan. Kaya tinaasan ko siya ng kilay. Ano ba? Sabi ko. Alam mo kung ginagawa mo lang ito para hindi kita isumbong sa pulis. Huwag kang mag-aalala. Hindi kita isusumbong. Now, bitawan mo na ang kamay ko. Sabi ko pero hindi niya pa rin ito binitawan. Naramdaman kong bumibilis na ang tibok ng puso ko. Lexi, rendahan mo ang puso mo. Hindi siya pwede para sa'yo. Sa isip-isip ko, bitawan mo na ako. Sabi ko, how would I? Ito na ang pagkakataon na mahawakan na kita. Do you think you can escape in my arms, Lexi? Think twice. Sabi nito, kaya napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Mahinang sabi ko, umalis ka sa ampunan, iniwan mo ko, without saying anything? Ay no na nakita mo kami na nag-uusap ni Justy noong araw na iyon, pero hindi mo man lang ako tinanong o kinausap man lang bago ka May magbabago ba kung malaman ko? Tanong ko. Meron. Baka hindi mo ako iwa. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Niloko mo ko, natatandaan mo? And I'm stupid enough to fall for your stupid drama. Speech disorder? Heterochromia? Bullshit, Leonard. Or should I say, Landon? Galit na sabi ko. Umuulap na ang mga mata ko. Iniwan kita dahil sa tingin ko ay nararapat lamang iyon sa'yo. So don't tell me na parang kasalanan ko pang iwan ka. Sabi ko at hinatak ang kamay ko sa kamay niya. Pero lalo lamang niya ito ang hinigpitan. Kaya hindi ko napigilan na sampalin siya. Stop doing this act cause I will never fall for your drama again. I said at sinipa ko siya sa tagiliran kaya lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. At kinuha ko itong pagkakataon para makaalis sa tabi niya. Pero hinila niya ang paa ko kaya natumba ako at dumagan siya sa akin. Hinalikan niya ako at pinalalim niya ang halik. Hanggang sa may pinasa siya sa akin at nalunok ko ito. Tinulak ko siya at nakita ko siyang ngumisi. Dali-dali akong bumangon at tumakbo sa loob ng hotel. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko at humiga ako sa kama. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinagdadasal na sana hindi ito totoo. Hanggang sa bumigat ang talukap ng mga mata ko. Biglang uminit ang paligid. Minulat ko ang mga mata ko. Tinignan ko ang oras. 11:11 na ng gabi. Tumayo ako para i-check ang aircon pero nakita ko namang bukas ito. Pinagpasyahan ko na lang maligo pero habang tumatagal para akong hinihingal at umiinit ang bawat sulok ng katawan ko. Natapos na akong maligo pero nakita kong wala akong nadalang damit kung hindi towel lang kaya binalabal ko lang ito sa katawan ko at lumabas na ng CR. Lalo lang akong hinihingal at lumalabo na rin ang mga mata ko. Kaya napahawak ako sa dingding. Naramdaman kong may humahaplos ng bewang ko at tumataas ito sa mukha ko. I smell his perfume. I feel his kiss. His warm lips touching my neck. Hanggang sa unti-unti niyang tinanggal ang towel ko, leaving me naked. I see him, but he captured my lips and caging me in his arms. I feel relief. I found my home. Mayabel? Bulong niya at hinigan niya ako sa kama. Ang init ng lugar pero hindi maiwasan noon na hanapin ko pa ang katawan niya. My mind is in trouble but my heart says this is right. I let him own me. I heard my clock beeping. It means my birthday pero pagod na ang diwa ko pati na ang katawan ko. Happy birthday, Leonard. Bulong ko at naramdaman kong hinalikan niya ako sa pisngi. Happy birthday, my beauty. Sabi nito at bago ako lamunin ang dilim. I love you, Lexi. Nagising akong masakit ang ulo ko at ang katawan ko. Naramdaman kong may mabigat na nakadagan sa akin. Kaya tiningnan ko ito. Leonard. Sa isip-isip ko. What did you do, Lexi? Kumuha ka na naman ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Ang tanga-tanga mo talaga. But then, naalala ko na
May pinalunok siya sa akin na gamot kaya nawala ako sa sarili. How would you do this to me, Leonard? Tumayo na ako at tinignan ko ang labas. Madilim pa kaya dali-dali kong kinuha ang mga damit ko. Nilagay ko ito sa bag ko nang matapos ko itong gawin. Nagbihis na ako at nagmamadaling lumabas. Hindi ko iniinda ang sakit ng katawan ko. I hope this would be the last time I will fall to his arms again. Lumipas ang 1 taon at nawala na ng tuluyan ang koneksyon namin sa isa't isa. Tuloy na naman ang trabaho ko sa agency. This is Commander Lexi. Easy, go to the front yard and guard the area. E7, go to the backyard and guard the area. Utos ko. Copy. Sabi nila at dumiretso na ako sa lugar. I act like a slutty woman para makapasok sa mismong mansyon na ito. I smiled sexily. Hi boys, sabi ko at lalo ko pang niliyad ang dibdib ko. Nakita ko naman silang tumingin dito at napalunok. This is my card, sabi ko. Hindi pa man nila tinitignan ay binuksan naman nila ang pintuan. Seriously? Boobs pala ang way para makapasok dito? Sa isip-isip ko. Thank you, I said. Tuluyan na akong pumasok na amoy ko ang iba't ibang amoy ng sigarilyo. Ang pawis na humahalo na sa hangin. Nilibot ko ang mga mata ko. Nakita kong maraming nagme-make out sa gilid at mayroon namang umiinom lang ng alak. Naglakad ako papaitaas kung saan ang mga VIP room. This is the night for everyone fantasy. Basa ko sa nakasulat sa entrada ng mga room. Nagngit-ngit ako sa galit. Human trafficking ang ginagawa nila rito. Kumuha sila ng mga babae para ibenta sa loob at labas ng bansa. Kung dito naman, kapag 5 beses nang nagalawang babae, ibebenta naman nila ang mga parte ng katawan nito sa black market. Papasok na sana ako sa isang kwarto nang may humila sa akin, papasok sa isang VIP room. Bakit ka nandito? Tanong sa akin ito pero tinaasan ko lang siya ng kilay. At ikaw, sa tingin mo anong ginagawa mo rito? Tanong ko pero bigla akong natauhan. Ikaw ang may-ari ng lugar na to? Sabi ko pero hindi siya umimik. Silence means yes. And what would I expect? Hindi naman kita kilala. Hindi ikaw yung Leonard na nakilala ko noon. Leonard will never do this thing. Leonard will never force someone. And you are not Leonard. And I hate you. Sabi ko, nakita ko siyang nasaktan. Umalis ka na. Sabi niya pero hindi ko siya pinakinggan. Ayoko. Narinig ko may nagpapaputok ng barel kaya dali-dali ko siyang tinulak at tinutukan ng barel. Sorry, walang personalan but I need to capture. Bigla niya akong tinulak at hinawakan ang pulsuhan ko. Kinuha niya ang belt niya at nilagay ito sa mga kamay ko. Shit! Hinigpitan niya ito ng tali at tinali niya pa ito sa railing ng bintana kaya lalo akong nahirapan. This is the only thing na alam kong magiging ligtas ka. Sabi niya at tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. What the? Narinig ko ang sunod-sunod na pagputok ng baril sa baba. Kaya bigla akong kinabahan. Ginawa ko ang lahat para makaalis sa tali. Nakita ko nasusugatan na ang balat ko pero tuluyan ko na itong natanggal. Kaya dali-dali akong bumaba. Nakita ko si Leonard na tinututukan ng baril si Papa. No! Sigaw ko at tinutukan siya ng baril. Put down your gun, Lexi! Sigaw niya. No, that is my papa. Papatay ka na ngayon. Sabi ko. Shoot him. Sigaw ni Papa. Kaya hinawakan ko ang gatilyo. Don't listen to him, Lexi. He is not your father. Sabi niya. Hindi. Niloloko mo lang ako. Stop fooling me. Now, put down your gun. Cause you are under arrest, Mr. Hudson. Sabi ko. Pero may narinig akong may pumutok na barel at isang iglap lang nasa tabi ka siya. Parang huminto ang oras dahil bigla siyang tumakbo sa akin at hinarang ang katawan niya sa bala. Kaya siya ang natamaan ng bala. Nakita ko si Papa na may hawak na barel at nakangisi sa akin. Sorry for fooling you, daughter. Sabi niya at naglakad na. But he didn't know. I'm a sharpshooter. Kaya tinaas ko ang baril ko at pinagbabaril ko siya ng sunod-sunod. Nakita ko siyang napasalampak sa lupa dahil natamaan ang bandang kaliwang likod niya.
Tiningnan ko si Leonard, nakita kong natamaan siya sa bandang tiyan. Biglang pumasok ang mga subordinate ko at ibang tao. "Captain!" Sigaw nila at lumapit sila sa akin pero hinawakan lang ako ng mahigpit ni Leonard. "Captain, huwag mo kong iwan please." Sabi niya at nakita kong namumutla na siya dahil sa dami ng dugong nawala. Kaya tumango na lang ako. Binuhat siya ng mga subordinate niya at sumunod lang ako sa kanila. "Who is he?" Natapos ang operasyon at naging maayos na ang lahat. Tiningnan ko ang orasan, 11:45 p.m. Same date kung kailan may nangyari sa amin at kung kailan ang birthday namin. Tiningnan ko siyang maiigi. "Sino ka ba talaga?" Sabi ko at naramdaman kong hinawakan niya lang ako ng mahigpit. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata niya. "Sorry." Panimula niya. "I'm sorry for fooling you, but that's the only thing na alam ko na magliligtas sa'yo. I'm not a thief. I'm not a human trafficking. I'm not Landon. Lahat ng alam mo tungkol sa akin, totoo. I'm a captain of the American Navy, Captain Leonard Hudson. At ang tinuturing mong ama, siya ang kasangkot sa mga drug trafficking na nangyayari sa ating bansa. Kinuha ka niya noon upang sana ibenta, ngunit hindi ito natuloy dahil napigilan ko." Sabi niya. Napatakip naman ako ng bibig sa labis na pagkabigla. Ang tinuring kong pamilya ang siya palang maglalagay sa akin sa kapahamakan. Tumingin naman ako sa kanya at dahan-dahan niyang tinaas ang mga kamay niya sa mga mata niya para tanggalin ang contact lens. I see his red and black eyes again. My Leonard. Akala ko siya ang nanloko sa akin. Akala ko trinidor niya lang ako. Iyon pala, siya ang nagprotekta sa akin. Labis ang pagsisisi ko sa aking nagawa. I caged you in my arms and you captured my heart. I'm sorry for the pain, but I will never regret to repeat it again as long as nakikita kitang ligtas. Sabi niya. Kaya napaiyak ako. Leonard, sabi ko, kung gagawan man ako ng isang krimen, mas gugustuhin kong maging isang makasariling magnanakaw ulit. So at least, you will claim me as your prisoner. Pero bago iyon, ay tatanungin kita, pwede bang maging ikaw ang jail ko? Sabi niya at tumango ako. I hug him. He is my favorite prisoner from now on. Hinalikan naman ako nito. Thank you and I love you. Saad nito. Kaya mahigpit ko siyang niyakap at paulit-ulit na humingi ng tawad rito. Ngunit, paulit-ulit lamang nitong pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal.